Aldo, ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Lola, si Elmar po. Tinamaan po siya ng kidlat. Elmar na po, bakit mo kayo iniwan? Diyos ko, huwag niyo po munang kunin ang apo ko sa akin. Ibalik niyo po siya. Parang awa niyo na po. Ibigay mo ng mutya sa akin, Elmar. Sa tingin mo ba, ay ibibigay ko pa sa iyo, mutya? Matapos kong malaman kung ano ka talaga? Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa isang batang nagngangalang Elmar. Isang normal na bata na nagbago ang buhay simula nang tamaan siya ng kidlat. Inakala ng lahat na patay na siya, ngunit muli siyang nabuhay. Ano-anong pagbabago ang mararanasan ni Elmar matapos ng muli niyang pagkabuhay? At ano ang gagawin niya kapag nalaman niya na ang kidlat na tumama noon sa kanya ay siya ring nagbigay sa kanya ng isang makapangyarihang mutya? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Napahinto ang 11 taong gulang na bata na si Elmar sa pintuan ng kanilang bahay nang makita niya ang kanyang lola Piling na nakaupo sa mahabang upuan sa kanilang sala. May malamig na ekspresyon sa mukha ng matanda. Napalunok si Elmar nang makita niya ang mga bagay na nakahanay sa ibabaw ng maliit na lamesa sa gitna ng kanilang salas. Meron dong patpat, sinturon, hanger, at 2x2 na kahoy. Mabuti naman at naisipan mo pag umuwing namuho ka. Alam mo ba kung anong oras na, Elmar? Hindi ko po alam, Lola. Wala naman po kasi akong relo eh. Ba't napaka-pilosopo mo talagang bata ka? Sumasakit na dibdib ko sa'yo. Gabing-gabi na pero nasa labas ka pa rin. Hindi porket bakasyon ay aabutin ka ng dilim sa labas. Sana'y doon ka na lamang tumira kung gusto mo. Sorry na po, Lola. Sinusulit ko lang naman po ang bakasyon eh. 2 buwan lang naman po ito eh. Ba't nangangatwira ka pa talaga, ha? O sige gayon. Mamili ka ng isa sa nasa lamesa. Ano ang gusto mong ipalo ko dyan sa puwet mo? Ala, Lola, bakit naman po may 2x2? Lulumpuin niyo po ba ako? Mas mabuti ng malumpo ka para hindi ka na nakakalayas. Pero hindi kita papaluin dahil sa gabi ka na umuwi. Alam mo ba kung bakit kita papaluin? Hindi ko po alam eh. Bakit po ba? Alam mo ba nag-away ang mag-asawang sina Yoli at Ruben dahil sa pagsisinungaling mong lintik ka. Sinabi sa akin ni Yoli na sinabi mo raw sa kanya na nakita mong may kasamang ibang babae si Ruben. Yung pala hindi naman totoo. Bakit mo ginawa yun, Elmar? Hindi ba palagi ko sinasabi sa'yo na tigilan mo na ang pagsisinungaling at paggawa ng kwentong walang katotohanan? Eh kasi po, damot-damot po ni Mang Ruben eh. Nangihingi po kasi kami ni Waldo ng mangga sa bakuran nila, tapos ayaw po niya magbigay. Nalalaglag na nga lang po yung mga bunga ng mangga nila eh, pero ayaw pa rin niyang mamigay. Karapatan nilang hindi mamigay dahil sa kanila ang puno na yon. O sige gayon, pumili ka na ng ipapalo ko sa puwet mo. Bilisan mo! Walang takot na tumingin si Elmar sa mga pamalo. Nagkunwari siyang natatakot, pero ang totoo ay alam niya na hindi siya kayang paluin o saktan ng kanyang lola. Panakot lang nito na papaluin siya, pero kahit isang beses ay hindi pa siya nito napapalo kahit anong kasalanan ang nagagawa niya. Nagpapaawang tumingin si Elmar kay Lola Piling. Lola, huwag niyo na po akong paluin. Hindi na po ako uulit, promise. Magtigil ka! Hindi mo na ako madadala sa paawa-awa mo na yan. Masyado nang mahaba ang sungay mo, kaya dapat sa'yo
pinuputol na yan. Nilapitan ni Elmar si Lola Piling. Niyakap niya ito at hinalikan sa pisngi. Promise, Lola. Hindi na po ako uulit. Hindi na po ako magsisinungaling at gagawa ng kwento. Sos! Alam na alam mo talaga kung paano ko utuin, Alip. Elmar, ayoko lang kasi gumagawa ka ng kwento. Lalo na't may ibang taong mapapahamak. Gaya na lamang ni Yoli at Ruben. Nag-away pa yung mag-asawa dahil sa kasinungalingan mo. Unang beses ko lang naman pong ginawa yun, Lola eh. Kaya nga dapat ay malaman mong mali yun. Hindi ka dapat magsinungaling dahil kakambal yan ng magnanakaw. O sige na, sige na. Maglinis ka na ng katawan mo at napakadumi mo. Pagkatapos ay kakain na tayo ng hapunan. Sige na. Masayang nagtungo si Elmar sa banyo para maglinis ng kanyang katawan. Tanging si Lola Piling na lamang ang nag-aalaga sa kanya. Sa pagkakatanda niya, 3 taon pa lamang siya nang maiwan siya sa pangangalaga nito. Nang mamatay kasi ang tatay niya dahil sa sakit at nagpunta sa ibang bansa ang kanyang ina para magtrabaho. Sa ibang bansa ay may nakilalang lalaki ang nanay niya at simula noon ay hindi na ito nagparamdam kina Elmar at Lola Piling. Binubuhay siya ni Lola Piling sa pamamagitan ng pagbebenta nito ng uling at sa natatanggap nitong pensyon buwan-buwan dahil dati itong isang guro. Matapos maglinis ng katawan, ay nagpalit si Elmar ng malinis na damit. Nang magtungo siya sa maliit nilang kusina, ay may nakahain ng pagkain. Ginisang munggo at pritong tilapia ang ulam nila. Magalang kumain si Elmar, kasabay ng kanyang mahal na lola. Napapitlag si Elmar nang biglang dumagundong ang napakalakas na kulog. Ay nako, mukhang tama yatang narinig ko sa radyo na may paparating na malakas na bagyo. Matatamaan daw itong lugar natin. Lola, lilikas po ba tayo? Saka na, kapag lumakas na ang hangin at ulan, ay lilikas na tayo sa bahay ni Waldo. Ang kaibigan ni Elmar na si Waldo ay isa sa may kaya sa buhay sa baryo nila. May 2 palapag ang bahay nito. Noon kasi ay nagtatrabaho ang nanay nito sa Japan bilang entertainer. At nang makaipon na, ay bumalik na ito sa Pilipinas at nagtayo ng maliit na negosyo sa bayan. Hindi makatulog si Elmar ng gabing yun. Natatakot siya sa biglaang pagliwanag ng paligid nang dahil sa kidlat na sinusundan ng malakas na kulog. Napayakap siya sa kanyang Lola Piling na mahimbing na ang tulog. Wala siyang ideya, pero noon pa man ay takot na siya sa kulog at kidlat. Kapag may ganon, ay nanginginig na kagad ang katawan niya nang dahil sa takot. Nang muling kumulog ng malakas, ay napasiksik si Elmar kay Lola Piling. Dahil doon, ay naalimpungatan ang matanda. Ano ba naman yan, Elmar? Ang likot-likot mo na magbatulog. Kasi Lola, panay po ang kulog at kidlat eh. Baka tamaan po itong kubo natin, tapos mamatay tayo. Hindi tayo tatabaan ng kidlat. Ang tagal ko nang nabubuhay sa mundo, pero wala pa akong nakikitang bahay na tinamaan ng kidlat dito sa baryo natin. Sige na, matulog ka ng bata ka, at baka bukas ay tanghaliin ka na naman ng gising. Hindi na nagsalita pa si Elmar at nanatili siyang nakasiksik at nakayakap sa kanyang lola. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata at pinilit niyang matulog. Hanggang sa hindi niya na namalayan na nakatulog na pala siya habang patuloy ang pagkulog at pagkidlat sa labas ng kanilang tahanan. Kinaumagahan ay makulimlim ang panahon. Kakaiba rin ang lamig ng hangin at halatang may paparating na bagyo. Ganun pa man, hindi nagpapigil si Elmar na lumabas ng bahay at magtungo sa bahay ni Waldo para maglaro. Nang makita siya ni Waldo, ay agad siyang pinapasok nito
at inilabas nito ang isang malaking kahon na puno ng iba't ibang laruan. May robot, action figures at mga laruang kotse at truck. Walang mga ganong laruan si Elmar, kaya masaya siya dahil hindi ipinagdadamot sa kanya ni Waldo ang mga laruan nito. Alam mo ba, Waldo? May paparating daw na bagyo, sabi ni Lola Piling. Meron nga. Napanood namin ni Mama kagabi sa TV. Malakas daw yun. Kaya nga, wala dito si Mama eh. Nasa bayan siya at namimili ng mga pagkain para habang may bagyo ay hindi namin kailangan lumabas. Buti pa kayo. Basta, kapag bumaha na naman dito ulit kami ni Lola Oo naman, walang problema. Doon ulit tayo matutulog sa kwarto ko sa itaas. Tapos, maglalaro tayo habang bumabagyo. Ang pagkakaibigan ni na Elmar at Waldo ay nabuo dahil sa kanilang mga nanay. Matalik na magkaibigan ang mga nanay nila, kaya nang mamatay ang nanay ni Elmar, ay isa ang nanay ni Waldo sa mga nagluksa at umiyak. Pagsapit ng hapon ay nagsimula na ngang umulan. Maging ang hangin ay mas lumakas. Nakauwi na nun si Elmar at mula naman sa silid ni na Elmar at Lola Piling ay nakasilip sa bintana si Elmar. Napakaitim ng kalangitan na parang napakaraming ulan ang ibabagsak nun anumang sandali. Ang mahinang ulan ay biglang lumakas at ganun din ang hangin na kung minsan ay sumisipol. Tumabi si Lola Piling kay Elmar at tinapik siya sa balikat. Tara na, Apo. Kumain na tayo. Luto na ang tinola. Lola, andito na po yata ang bagyo Ang lakas na po ng ulan at hangin. Kaya nga mas mabuti na kumain na tayo ng maaga. Lola, hindi pa po ba tayo lilikas? Tignan niyo po mukhang umaapaw na po ang ilog. Bumabaha na rin po. Tignan natin babaya. Kapag mabilis ang pagtaas ng tubig, ay saka tayo magtutungo sa bahay ni Waldo. Tinapik muli ni Lola Piling ang balikat ni Elmar. Nauna na itong magpunta sa kusina. Isinarado ni Elmar ang bintana at saka siya sumunod sa kanyang lola. Habang humihigop ng mainit na sabaw ng tinola, ay napapitlag si Elmar dahil sa malakas na kulog. Napatingin siya kay Lola Piling at bahagya itong umiling na para bang sinabi nito na wala siyang dapat na ikatakot. Itinuon na lang ni Elmar ang atensyon sa pagkain, ngunit kahit na anong pambabaliwala niya sa kulog at kidlat, ay hindi pa rin mawala-wala ang takot niya roon. Matapos maghapunan, ay pinagtulungan na ni na Elmar at Lola Piling ang pagtataas ng mga importante nilang gamit. Nag-impake na rin sila ng mga damit nila na inilagay nila sa malaki at makapal na plastik. Nang sumilip si Lola Piling sa bintana, ay humarap pa ito kay Elmar nang may pag-aalala sa muka. Bakit po, Lola? Mataas na po ba ang tubig sa labas? Sa tingin ko, ay lagpas tuhod na. Maghanda ka na, Elmar, at kailangan na nating umalis dito. Huwag na nating hintayin na tuluyang tumaas ang baha. Mabilis na kinuha ni Elmar ang plastik na naglalaman ng ilang damit nila at gamit. Bago sila lumabas, ay nagdasal muna si Lola Piling. Panginoon, huwag niyo pong pabayaan ang aming munting tahanan. Protektahan niyo po ito mula sa bagyo. Ito na lamang po ang meron kami ng aking apo. Maraming salamat po. Pagkatapos ng maikli at mabilisang dasal, ay magkasama ng lumabas ng bahay ang maglola. Nakasampay sa balikat ni Elmar ang plastik habang mahigpit siyang hawak ni Lola Piling sa braso. Lumusong sila sa baha na umabot na hanggang sa bewang ni Elmar. Naramdaman niya ang paggapang ng lamig ng tubig sa buong katawan niya. Dahan-dahan lang tayo, Apo. Mag-iingat ka at baka may matapakan kang kung ano. Paalala ni Lola Piling kay Elmar. Nagsimula ng maglakad ang dalawa sa baha. Hindi lang ang baha ang kalaban nila, kundi maging ang malakas na hangin. Nang nasa kalsada na sila, ay sinalungat nila ang rumaragasang pag-agos ng tubig ng baha.
mas naging mabagal ang paghakbang nila doon. Labis na nag-aalala si Elmar para sa lola niya dahil alam niya na mahina na ito at baka anurin ito ng malakas na agos ng tubig. Lola, bumalik na kaya tayo sa bahay? Ang lakas po ng agos ng tubig. Baka anurin tayong dalawa. Mamamatay tayo kung malalatili tayo ron, Apo. Siguradong tataas pa itong tubig. Hindi na nagsalita pa si Elmar. Nagpatuloy siya at si Lola Piling sa paglalakad. Nakakakilabot ang tanawin na nakikita nila sa paligid. May mga punong tila sumasayaw dahil sa malakas na hangin. May mga bahay na wala ng bubong at may iba na tuluyan ng itinumba ng malakas na bagyo. Kahit paano ay nabawasan ang takot ni Elmar nang matanaw na nila ang bahay ni Waldo. Pagdating nila roon ay agad silang kumatok. Medyo mataas ang lupang kinatitirikan ng bahay na yon, kaya hindi pa umaabot sa mismong bahay ang baha. Agad na binuksan ng nanay ni Waldo ang pinto at pinapasok sila. Sinabihan sila nito na maligo muna at magpalit ng tuyong damit at baka magkasakit pa sila. Pinauna na ni Elmer si Lola Piling na maligo. Nang matapos ito, ay siya naman ang pumasok sa banyo para maligo at magpalit ng damit. Nang matapos na siya, ay inaya sila ng nanay ni Waldo na si Aling Mercy na kumain ng sopas. Sa paghigop ni Elmar ng mainit na sabaw ng sopas, ay nabawasan ang panginginig ng katawan niya dahil sa lamig. Habang nag-uusap sila Lola Piling at Aling Mercy tungkol sa bagyo, ay nagkatinginan sina Elmar at Waldo. Inaya siya ni Waldo sa sala upang kumain. Nagtungo sila roon, dala ang kanika nilang mangkok na naglalaman ng mainit na sopas. Grabe no, ang lakas talaga nitong bagyo, Waldo. Kulang na lang nga kanina, matangay kami ni Lola sa bahay habang papunta kami rito. Ang astig nga nun eh. Ano kaya kung magpaanod tayo ng bangka? May laruan akong bangka eh. Sandali lang ako kunin ko. Nagmamadaling umakyat si Waldo sa ikalawang palapag. Makalipas ang ilang sandali, ay bumalik ito na may dalang-dalawang laruan na bangka. Nagpaalam si Waldo sa nanay nito na maglalaro sa bahay, pero hindi ito pinayagan dahil masyadong delikado. Nang pumasok na ang tubig sa loob ng bahay ni Waldo, ay nagtungo na silang lahat sa ikalawang palapag. Sa kwarto ni Waldo sila nagpunta at doon ay nagdasal silang apat para sa kanilang kaligtasan. Matapos ang pagdarasal, ay sinabihan na sina Elmer at Waldo na matulog na. Humiga na silang dalawa sa malambot na kama, pero nagpatuloy pa rin sila sa pagkikwentuhan. Mamaya, kapag nakatulog na sina Mama at Lola Piling, ay magpapaanod tayo ng bangka, ha? Sige, pero parang hindi sila matutulog eh, kasi babantayan nila tayo. Hindi yan. Makakatulog din sila mamaya. Maghintay lang tayo. Matyagang naghintay sina Elmar at Waldo para makatulog sina Aling Mercy at Lola Piling. Ngunit tinamaan na si Elmar ng antok, kaya hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakatulog, pero nagising siya nang yugyugin ni Waldo ang balikat niya. Nang magising siya, ay agad niyang nadinig ang malalaking patak ng ulan sa bubong at ang sumisipol na hangin. Elmar, tulog na si Mama at Lola Piling. Tara na, magpaanod na tayo ng bangka sa baha. Nasa kabilang kwarto na sila. Waldo, wag na lang kaya. Baka mapahamak tayo eh. Kinakabahan ako. Ano ka ba? Hindi tayo mapapahamak. Kasi hindi na tayo lalabas ng kwarto ko. Halika, may ipapakita ako sa'yo. Bumaba si Waldo ng kama at binuksan nito ang bintana. Pumasok ang ampias ng ulan at malakas na hangin sa loob ng kwarto. Nakangiting tumingin si Waldo kay Elmar at sumenyas ito na lumapit. Kinakabahan man ay lumapit pa rin si Elmar at sumilip sila sa bintana. Nanlaki ang mga mata ni Elmar nang makita niya na lagpas na sa kalahati ng unang palapag ng bahay ang taas ng baha.
Dito na lang tayo magpapaanod ng bangka. Hindi na natin kailangan lumabas pa. Kukunin ko lang yung mga bangka natin ha. Sandali lang, huwag kang aalis dyan. Nang umalis si Waldo sa tabi ng bintana, ay gumuhit ang kidlat sa kalangitan na nagbigay ng sandaling liwanag sa kapaligiran. Sinundan yun ng napakalakas na kulog na parabang may isang napakalaking halimaw ang umungol sa kung saan. Napaatras sa labis na takot si Elmar. Hindi sinasadyang naurungan niya si Waldo na palapit pala sa kanya. Naapakan niya ang paa ng kanyang kaibigan nang hindi sinasadya. Aray! Aray ko! Ay, pasensya ka na, Waldo. Natakot kasi ako sa kulog at kidlat eh. Ha? Takot ka sa kulog at kidlat? Hehe, nakakatawa ka naman, Elmar. Eh, anong magagawa ko? Sa takot talaga ako dun eh. Sus, hindi ka dapat matakot sa kulog at kidlat. Isipin mo na lang na pinipicturean ka ni Lord sa tuwing kumikidlat. Kaya kapag kumidlat, dapat nakangiti ka. Eh, paano kung tamaan ako ng kidlat? Makakangiti ka pa kaya nun? Grabe ka naman mag-isip. Alam mo, sabi ni Mama, bihira kang tamaan ng kidlat. Tumatama lang yan sa matataas na lugar. Ay nako, tama na nga yan. Oh, ito na ang bangka mo ha. Kung kaninong bangka ang unang lumubog, siya ang talo. Pipitikin ng 10 sa tenga. Inabot ni Waldo kay Elmar ang isang bangka na kulay pula, habang ang asul naman ay kay Waldo. May takot man, ay lumapit pa rin si Elmar sa tabi ng bintana habang nasa kaliwa niya ang kanyang kaibigan. Nagbilang si Waldo ng 1 hanggang 3 bago nila binitiwan ang kanika nilang laroang bangka. Nagpalutang-lutang yun sa baha at mabilis na inanod. Bumangga ang bangka ni Elmar sa isang puno at nanatili yun doon hanggang sa tuluyan yung nilamon ng tubig. Habang ang bangka naman ni Waldo ay patuloy na inaanod ng rumaragas ang tubig. Napatalon sa tuwa si Waldo. Yes! Yes! Panalo ko! O paano ba yan? Pipitikin kita ng 10 sa tenga. Huwag mong lakasan ha. Walang thrill. Kung hindi ko lalakasan, ikaw naman oo. Humarap si Elmar kay Waldo. Napapapikit siya nang simulang pitikin ni Waldo ang tenga niya. 5 pitik sa kaliwang tenga at 5 rin sa kanan. Ang daya. Gusto ko makabawi. Teka, may bangka ka pa ba? Nako, wala na eh. Pero pwede tayo gumawa ng bangkang papel. Ganon ulit ang rules. Kung kaninong bangka ang unang lumubog, pipitikin sa tenga ng 10. Dahil nais makabawi ni Elmar, ay pumayag siya sa sinabi ni Waldo. Sandaling nagpaalam si Waldo upang kumuha ng mga papel. Habang mag-isa si Elmar sa kwartong yon, ay napatingin siya sa nakabukas na bintana. Napapitlag siya nang may gumuhit na naman na kidlat sa kalangitan na sinundan ng malakas na pagkulog. Napalunok siya. Inisip niya na kung hindi niya haharapin ang takot niya, ay baka hanggang sa kanyang paglaki ay madala niya yon. Kidlat at kulog ka lang. Hindi ako dapat matakot sa'yo. Marahang humakbang si Elmar palapit sa bintana. Nang nasa tabi na siya ng bintana, ay hinayaan niyang mabasa siya ng bahagya ng ampiyas ng ulan. Matiim siyang nakatitig sa madilim na kalangitan at hinintay niyang kumidlat ulit. Nang gumuhit muli ang kidlat ay napapitlag na naman siya. Mariin siyang napapikit dahil alam niya na ang kasunod nun ay ang pagkulog. Nang marinig niya ang kulog ay nanginig ang buong katawan niya nang dahil sa takot. Sa pagbukas ng mata ni Elmar ay isang malalim na paghinga ang pinakawalan niya. Dapat kapag kumidlat at kumulog ulit, ay hindi na ako matatakot. Yun ang gagawin ko. Matyagang naghintay si Elmar sa muling pagkidlat. Hindi niya inalis ang tingin niya sa kalangitan. Hanggang sa gumuhit sa kalangitan ang napakalaking kidlat. Nanlaki ang mga mata niya at tila bumagal ang paggalaw ng lahat ng nasa paligid niya. Kitang-kita niya ang pagsagitsit ng liwanag ng kidlat papunta sa kanya. At sa hindi inaasahang pangyayari, ay tumama ang kidlat kay Elmar.
Mabilis na gumapang ang malakas na boltahe ng kuryente sa kanyang buong katawan na parang tinupok siya ng apoy. Ngunit bukod sa pagtama ng kidlat sa kanya, ay naramdaman din niya na tila may kung anong bagay ang pumasok sa bibig niya at naglakbay yun papunta sa kanyang dibdib. Matapos yun ay naging madilim na ang lahat para kay Elmar at wala na siyang naalala sa mga sumunod na nangyari. Napabalikwas ng bangon si Lola Piling nang marinig niya ang malakas na pagsigaw ni Waldo habang kumakatok sa kwarto kung saan sila natutulog ni Mercy. Sabay silang tumayo at si Mercy ang nagbukas ng pinto. Labis na kinabahan si Lola Piling nang makita niyang umiiyak si Waldo at nanginginig. Waldo, ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Lola, si Elmer po. Tinamaan po siya ng kidlat. Ano ka ba? Nagmamadaling nagtungo si Lola Piling sa kwartong kinaroroonan ni Elmar. Nang hilakbot siya, nang makita ang nakahandusay na katawan ng kanyang apo sa sahig. Nangingitim ang ilang bahagi ng katawan nito. Diyos ko, Elmar! Apo ko! Nilapitan ng matanda si Elmar at napaiyak siya nang mapansin na hindi na humihinga si Elmar. Ganun pa man ay pinilit niyang kumalma. Inihiga niya ng maayos si Elmar sa sahig at sinimulan niyang bombahin ang dibdib nito gamit ang kanyang mga kamay. Binugahan din niya ng hangin ang bibig nito. Paulit-ulit yung ginawa ni Lola Piling, ngunit hindi na nun nagawang ibalik ang buhay ng kanyang mahal na apo. Doon na tuluyang bumuhos ang luha at emosyon ni Lola Piling. Mahigpit niyang niyakap ang malamig na katawan ni Elmar habang humahagulgol. Elmar po, bakit po ko iniwan? Diyos ko, wag niyo po munang kunin ang apo ko sa akin. Ibalik niyo po siya. Parang awa niyo na po. Patuloy lang si Lola Piling sa pag-iyak habang yakap si Elmar. Nilapitan siya ni Mercy at hinaplos nito ang likod niya. Hindi makapaniwala ang matanda na sa isang iglap lang ay nawala sa kanya ang pinakamamahal niyang apo. Kinaumagahan ay unti-unti nang naging maaliwalas ang panahon. Humupa na ang bagyo, ngunit ang bakas ng pinsala nito ay nanatili sa buong baryo. May mga punong nabuwal, bubong na tinangay ng hangin at putik sa bawat daan. Sa bahay ni Lola Piling ay nanatiling nakabukas ang pinto at sa loob ay tanging pagikbi ng matanda ang maririnig. Nakaupo si Lola Piling sa gilid ng papag habang walang kibo at hawak ang kamay ni Elmar na wala ng buhay. Hindi niya na ito isinugod pa sa ospital dahil sa alam niyang wala na ang kanyang apo. Hindi nagdalawang isip ang mga taga-baryo na magtulong-tulong. May mga kalalakihan na gumawa ng kabaong ni Elmar, habang ang mga kababaihan naman ay nilinis ang bahay ni Lola Piling at inayos ang sala kung saan ilalagak ng pansamantala ang kabaong ni Elmar. Sa gitna ng lungkot ay hindi iniwan si Lola Piling ng mga tao, lalong-lalo na si Aling Mercy na siyang nag-asikaso sa pagkain at sa mga nakikiramay. Sa unang gabi ng burol ni Elmar ay hindi nilisan ni Lola Piling ang tabi ng kabaong ng kanyang apo. Walang tigil ang pag-agos ng kanyang luha. Patawarin mo ko, apo. Hindi man lang kita nagawang protektahan at iligtas. Ang akala ko ay ako ang mauuna sa iyo. Pero bakit ikaw ang nauna? Napakasakit. Napakasakit, apo. Hindi ko kayang tanggapin na hindi ko na maririnig ang tawa at ang mga kwento mo. Sa pagkakataon na yon ay lumapit si Waldo kay Lola Piling. Namumugto ang mga mata ng bata. Malungkot na ngumiti si Lola Piling kay Waldo at hinaplos ang ulo nito. Lola, sorry po. Kung hindi ko sana niyaya si Elmar na magpaanod ng bangka sa bahay, ay buhay pa sana siya ngayon. Sorry po talaga, Lola.
Waldo, huwag mo sisihin ang iyong sarili. Wala kang kasalanan sa nangyari, iho. At alam kong hindi mo ginusto na mawalan ng matalik na kaibigan. Alisin mo sa isip mo na may kasalanan ka. Pero Lola, paano na po tayo? Paano na po ako? Wala na po si Elmar. Wala na po akong kaibigan at kalaro. Alam kong masakit, iho. Pero isipin na lamang natin na isa na ngayong anghel si Elmar at binabantayan na niya tayo. Hindi na rin napigilan pa ni Waldo ang emosyon nito at napaiyak na rin ito. Mahigpit na niyakap ni Lola Piling si Waldo at ipinaramdam niya rito na hindi niya to sinisisi sa nangyari sa kanyang apo. Isang gabi lang na ibinurol ni Lola Piling si Waldo at nang sumunod na araw ay nagdesisyon siya na ipalibing na ito sa sementeryo na nasa dulo ng baryo. Hanggang sa sandaling yun ay hindi siya pinabayaan ng lahat ng tao roon. 4 na lalaki ang nagbuhat ng kabaong ni Elmar patungo sa sementeryo. Nakatulala si Lola Piling habang nakasunod sa kabaong ng kanyang apo. Halos lahat ng tao sa baryo ay nakipaglibing. Nasa tabi niya si Aling Mercy at Waldo na nakaalalay sa kanya. Ilang hakbang na lang at nasa sementeryo na sila nang umihip ang napakalakas na hangin. Nagtaka ang lahat nang mabilis na nagdilim ang ulap at biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Nagngalit ang kalangitan at sunod-sunod na kumidlat at kumulog. May ilan na tumakbo pa para humanap ng masisilungan. Ngunit meron din na gaya ni Lola Piling ay nanatiling nakatayo at handang ituloy ang paglilibing kay Elmar. Sandaling napahinto sa paglalakad ang lahat. Pakiramdam nila ay galit na galit ang langit ng sandaling yon dahil walang tigil ang pagkidlat. Hanggang sa hindi inaasahang pangyayari, isang napakalakas na kidlat ang tumama sa kabaong ni Elmar. Nagulat at natakot ang 4 na lalaking may buhat sa kabaong at nabitiwan ng mga yon ang kabaong. Bumagsak ang kabaong sa putikang daan. Agad namang nilapitan ni Lola Piling ang kabaong at hinaplos niya yon. Diyos ko! Ang katawan ng apo ko! Natigilan si Lola Piling nang mapansin niyang gumalaw ang takip ng kabaong. Ilan segundo siyang napatingin doon hanggang sa nagdesisyon siyang buksan ang kabaong ni Elmar. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang kabaong at laking gulat niya nang makita niya si Elmar na bumangon habang habol ang paghinga. Nagulat si Elmar nang makita niyang nagtakbuhan ang mga tao nang bumangon siya mula sa kabaong. Maging sina Waldo at Aling Mercy ay takot na tumakbo. May pagtatakang napatingin siya kay Lola Piling na basang-basa na sa ulan. Bakas sa mukha ng lola niya ang labis na pagkabigla. Lola, ano po nangyari? Bakit po ako nasa kabaong? Diyos ko, apo! Buhay ka! Apo ko! Buhay ka, apo! Puno ng kasiyahan na niyakap si Elmar ni Lola Piling. Napakunot ang noo niya dahil hindi pa rin niya maintindihan ang nangyayari. Agad na umuwi sina Elmar at Lola Piling sa bahay nila. Doon ay nagpalit sila ng tuyong damit dahil sa labis ang gutom at uhaw ni Elmar. Ay binigyan siya ni Lola Piling ng tinapay at tubig. Hinayaan muna siya ng lola niya na kumain. Sunod-sunod ang pagkagat ni Elmar sa tinapay na parabang ilang araw siyang hindi nakakain. Nang matapos kumain, ay saka siya kinausap ng kanyang lola. Hindi pa rin ako makapaniwala na buhay ka, Elmar. Kahit ang mga tao dito sa atin ay nakalang patay ka na. Kaya po pala nagtakbuhan sila kanina nang bigla po akong bumangon sa kabaong. Wala ka ba talagang natatandaan sa nangyari? Hindi mo ba naaalala na tinamaan ka ng kidlat kaya ka namatay? Naalala ko po yun. Pero ang akala ko po ay natutulog lang po ako. Bakit po kaya ako nabuhay ulit? Hindi ko rin alam. Kanina ililibing ka na sana namin sa sementeryo.
Tapos bigla na lamang na tinamaan ng kidlat ang iyong kabaong. Pagkatapos doon, ay bigla ka na lang nabuhay. Ang nangyari tuloy ay parang kidlat ang pumatay at bumuhay sa iyo. Pero hindi na yun ang importante. Ang mahalaga po ay buhay ka na ulit. Maraming salamat sa Diyos at ibinalik ka niya sa akin na po. Naging usap-usapan sa baryo at sa mga katabing lugar ang muling pagkabuhay ni Elmar. May nagsabi na isa yung himala at meron ding may hinala na hindi naman talaga namatay si Elmar at nakatulog lamang siya. Maging si Elmar ay nagtataka sa kung paano siya nabuhay muli. Ilang araw siyang hindi lumabas ng bahay dahil marami ang nagtatanong sa kanya at wala rin naman siyang maibigay na kasagutan. Sa gitna ng mga usap-usapan, ay pinili ni na Elmar at Lola Piling na wag munang masyadong lumabas ng kanilang tahanan. Inisip nila na darating din ang araw na huhupa ang katanungan ng mga tao at makakalimutan din ng mga ito ang nangyari kay Elmar. Isang umaga, nasa gubat sina Elmar at Waldo. Inakyat nila ang isang puno ng aratilis upang manguha ng bunga. Iniwasan na muna ni Elmar ang maglaro sa mismong baryo para makaiwas siya sa mga tao at sa pangungulit ng mga ito sa pagtatanong sa kanya kung paano siyang nabuhay muli. Habang abala ang magkaibigan sa pamimitas ng bunga ng aratilis, ay nagsalita si Waldo. Grabe ka, Elmar. Halos 2 linggo na simula nang mabuhay ka ulit ay usap-usapan ka pa rin sa baryo natin. Para ka tuloy artista eh. Hindi na nga kami natutuwa ni Lola Piling eh. Gusto na namin bumalik sa normal ang buhay namin. Nahihirapan na rin kami. Eh, hindi nyo rin naman masisisi mga tao na magtanong sa inyo eh. Talaga kasing hindi ka panipaniwala ang nangyari sa'yo, no? Paano ka nga ba niya buhay ulit? Ewan ko, Waldo. Hindi ko rin alam talaga. Ang sabi ni Lola, baka raw himala mula sa Diyos. Ang astig nga nung tinamaan ng kidlat ang kabaong mo, tapos bigla kang bumangon. Kaya lang, akala namin naging zombie ka eh, kaya nagtakbuhan kami sa takot. Sandaling natigilan si Elmar. Simula kasi nang mabuhay siyang muli, ay may ilan siyang napansin na nagbago sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay lumakas ang kanyang katawan. Minsan ay hindi niya sinasadyang maging mabilis ang kanyang kilos. Gaya na lang nung kumain sila ng hapunan ni Lola Piling. Natabig ni Lola Piling ang baso at mabilis niya yung nasalo. May mga pagkakataon din na pakiramdam niya ay naglalabas ng kuryente ang kanyang mga kamay. Elmar, tumingin ka sa taas ng puno. Ang daming hinog na bunga oh. Huwag na muna tayong umakit sa pinakataas. At payat na ang mga sanga dyan eh. Baka mabali pa yun tapos mahulog tayo. Payat nga, pero matibay yun sigurado ako. Tignan mo, aakyat ako. Waldo, wag na. Baka mahulog ka pa eh. Ngunit hindi pinakinggan ni Waldo ang kaibigang si Elmar. Mabilis itong umakyat papunta sa mas mataas na bahagi ng puno ng aratilis. Waldo, bumaba na tayo. Ang dami na nating nakuha eh. Tama na to. Sandali lang. Uubusin ko lang yung mga lasa itaas tapos bababa na tayo. Sayang din to. Nandito na tayo eh. Biglang kinabahan si Elmar habang pinapanood si Waldo na patuloy sa pag-akyat sa tuktok. Kumapit ito sa mga sanga at nang makarating ito sa pinakataas ay bigla na lamang naputol ang sanga kung saan ito nakaupo. Dire-diretso itong bumulusok pa ibaba at kitang-kita ni Elmar na naituon ni Waldo ang kaliwa nitong kamay sa lupa bago ito bumagsak. Aray ko! Aray! Nabali yata ang braso ko! Tulungan mo ako, Elmar! Aray ko! Nagmamadaling bumaba si Elmar. Wala na siyang pakialam kahit nahulog na ang ilang alatiris na nakalagay sa bulsa ng kanyang shorts. Nang makababa na siya, ay nakita niyang balinga ang kaliwang braso ni Waldo. Nakangiwi ito at namimilipit sa sakit. Yan! Ang kulit mo kasi! Sinabi ko na sa'yo na wag na tayong umakit sa pinakamataas eh. Umakyat ka pa rin.
Pwede bang wag mo na akong sisihin? Tanungan mo na lang akong tumayo, aray ko. Mamamatay na yata ako, bali na yung braso ko. Ang OA mo naman, Waldo. Braso lang ang nabali sa'yo, mamamatay ka na kagad. Sobrang sakit kasi. Aray ko po, nahihilo ko. Napatitig si Elmar kay Waldo. Hindi niya maintindihan, pero tila may nagtutulak sa mga kamay niya na hawakan ang nabaling braso ng kanyang kaibigan. May pagtatakang napatingin si Waldo kay Elmar. Ano pa tinitingin-tingin mo dyan? Tulungan mo na ako dito para madala na ako ni Mama sa ospital. Sandali lang, Waldo. Huwag kang gagalaw. Ha? Bakit? Anong gagawin mo? Hindi na nagsalita pa si Elmar. Tila may boses na bumubulong sa kanya na kaya niyang pagalingin ang braso ni Waldo kung hahawakan niya yon. Nanlalaki ang mga mata ni Waldo nang sa wakas ay dumampi na ang mga kamay ni Elmar sa bali nitong braso. At sa paghawak niya sa nabaling braso ni Waldo ay isang mainit at matalim na sensasyon ang dumaloy mula sa palad niya na parang kuryente. Dumaloy ang kuryenteng yon sa braso ni Waldo at nagulat ito. Napaiktad si Waldo at sinapu nito ang braso. Hala, ano yun? Bakit parang nakuryente mo ko? Waldo, tignan mo ang braso mo, Waldo. Magaling na. Laking gulat ni Waldo nang malaman nito na bumalik na sa normal ang braso nito. Iginalaw-galaw nito yon at pagkatapos ay namamangha itong tumingin sa kanya. Oo nga no, hindi na rin masakit. Paano mo nagawa yun? Paano ka nakapagpalabas ng kuryente sa kamay mo? Hindi ko rin alam, Waldo eh. Kanina, parang may bumubulong sa akin na kaya kitang pagalingin kung hahawakan ko ang braso mo. Wow! Ang astig! Hindi kaya dahil yan sa tinamaan ka ng kidlat? Ibig sabihin, Elmar, isa ka ng doktor ngayon. Hala, doktor ka agad. Hindi ba pwedeng albularyo muna? Ganun na rin yun. Grabe, ang galing-galing mo. Tignan mo, hindi na nga talaga bali ang braso ko. Patuloy na namangha si Waldo habang pinagmamasdan nito ang braso nito. Habang si Elmar naman ay puno ng pagtataka kung paano niya yon nagawa. Bago sila umalis ng gubat, ay nakiusap muna si Elmar kay Waldo na wag nitong sasabihin sa kahit na sino ang nangyari, kahit pa sa nanay nito. Nangako naman si Waldo na mananatiling sikreto nilang dalawa ang pagpapagaling ni Elmar sa braso niya. Isang umaga ay nagising si Elmar sa ingay ng mga tao sa labas ng kanilang bahay. Nagtataka siyang bumangon at sumilip sa bintana. Laking pagtataka niya nang makita niya na maraming tao sa harap ng kanilang bahay na parang merong hinihintay. Agad siyang tumakbo sa kusina at nakita niya roon si Lola Piling na abala sa pagluluto ng almusal. Lola, nakita niyo po ba kung anong meron po sa labas? Abay, hindi pa. Bakit? Kita mo abala ko rito sa pagluluto. Ano bang meron sa labas? Hali po kayo, silipin niyo po. Sumilip si Lola Piling sa bintana sa sala at maging ito ay nagtaka sa kanyang nakita. Aba, bakit ang daming tao sa labas ng bahay natin, Apo? Hindi ko nga rin po alam eh. Baka naman po, mga pinagkakautangan niyo mga yan, Lola, lagot kayo. Hoy, Elmar, nabuhong bata ito. Hindi ko ugali ang mangutang dahil alam kong wala naman akong pambayad Hanggang sa may kumatok sa pinto. Nang buksan yun ni Lola Piling, ay pumasok ang nakangiting si Waldo. Agad namang isinarado ng matanda ang pinto. Sabi ko na nga ba at dadagsain kayo rito ng mga tao eh. Ibig sabihin, ikaw ang dahilan kung bakit maraming tao sa labas ng bahay namin? Ganun na nga, Elmar. Sinabi ko sa kanila na napagaling mo na bali kong braso. Ang sabi ko ay magaling kang manggagamot at isa ka ng batang albularyo. Sandali lang. Elmar, ano sinabi nito si Waldo na pinagaling mo ang braso niya? Imbis na si Elmar ang sumagot, ay si Waldo ang sumagot para sa kanya. Ikinuwento ni Waldo kay Lola Piling
ang nangyaring pagkahulog nito sa puno ng alatiris at ang pagpapagaling ni Elmar sa nabaling nitong braso. Totoo ba yun, Apo? Pinagaling mo nga ba itong si Waldo? Opo, Lola. Ang hinala po namin ay baka nagkaroon po ako ng kakayahang manggamot matapos po akong tamaan ng kidlat. Pero Waldo, ikaw naman, bakit may pinagkalat yun? Hindi ba nangako ka sa akin na sikreto lang nating dalawa yun? Sorry kung pinangunahan kita. Pero maganda ang intensyon ko kung bakit ko yung ginawa. Naisip ko kasi na pagkakataon mo na para kumita ng pera, Elmar. Tiruin mo, sa dami ng tao na nasa labas na gustong magpagamot sa'yo, ay baka kumita ka ng milyon sa isang araw. Grabe kang OA mo naman, milyon ka agad. Eh di kahit 1,000 na lang, basta gamitin mo ang kakayahan mo na yan para yumaman kayo ni Lola Piling. Napalingon si Elmar kay Lola Piling at naramdaman niyang nag-alangan din ito. Ganun pa man, anuman ang maging desisyon ni Lola Piling, alam ni Elmar na siya pa rin ang masusunod sa huli kung gagamitin ba niya ang bagong tuklas niyang kakayahan para makatulong at kumita ng pera. Matapos ang mahabang pag-aalinlangan ay lumabas din si Elmar sa pintuan at hinarap ang mga taong matyagang naghintay sa kanilang bakuran. Isa-isa niyang nilapitan ang mga may karamdaman. Merong batang hindi makalakad, matandang may rayuma, babaeng puno ng sugat ang katawan, at lalaki na hirap huminga. Inilalapat niya ang kamay niya sa mga ito at sa bawat pagdampi ng kanyang kamay ay isang mainit na kuryente ang dumadaloy mula sa kanya papunta sa katawan ng mga tao. Lahat ay namangha nang halos lahat ng may sakit na naroroon ay napagaling kagad ni Elmar. Walang hininging kapalit si Elmar, bagkus ay hinayaan niya ang mga tao na magbigay ng donasyon at kung ano lang ang kaya ng mga ito. Sa paglipas ng mga araw, lalo pang dumami ang mga dumadayo sa bahay ni Elmar para magpagamot sa kanya. Karamihan ay may mga sakit na hindi kayang pagalingin ng doktor o hindi kaya ay walang pera para magpagamot sa ospital. Lahat ay hinarap ni Elmar upang kanyang gamutin at pagalingin. Doon na naramdaman ni Elmar ang sarap sa pakiramdam na nagagawa na niyang makatulong sa mga taong tila nauubusan na ng pag-asang gumaling mula sa sakit ng mga ito. Higit sa pera at mga material na bagay na kanyang natatanggap, ay mas masaya si Elmar sa pasasalamat ng mga pasyente. Kung dati ay kinatatakutan siya sa muli niyang pagkabuhay, ngayon naman ay hinahangaan na siya ng mga tao dahil sa husay niyang manggamot at may mga tumatawag pa nga sa kanya na batang albularyo at boy kuryente. Mula umaga hanggang hapon ay nanggagamot si Elmar. Makalipas ang ilang buwan, ay dumalang na ang nagpapagamot sa kanya. Para kay Lola Piling ay magandang bagay yun dahil kita nito ang pagod ni Elmar nung mga unang araw na dinadagsa ito ng mga taong nais magpagamot. Nang umalis na ang huling tao na nagpagamot kay Elmar sa araw na yon, ay nilapitan siya ni Lola Piling. Kumusta ka naman, Apo? Masaya ka ba sa ginagawa mo? Nag-aalala lamang ako sa iyo, Apo. Kasi baka ikaw naman na magkasakit dahil sa sobrang pagod. Nakakapagod po talaga, Lola. Pero masaya po ako kasi nakakatulong po ako sa mga may sakit eh. Iba po yung pakiramdam kapag nagpapasalamat po sila sa akin. Sa tingin ko, kaya ibinigay sa iyo ang ganyang kakayahan ay dahil alam ng Diyos na gagamitin mo yan sa kabutihan. Ang maganda pa ay marami na rin ikaw naiipon na pera. Sa pasukan ay may pambili ka na ng gamit mo sa eskwelahan. Tapos, kapag may naipon na po tayo, ipapaayos po natin tong bahay natin. Gagawin po nating simento at lalagyan po natin ng second floor para kapag bumagyo at bumaha, hindi na po natin kailangan lumikas. Napakabait mo talaga, bata, Apo ko. Hinaplos ni Lola Piling ang likod ni Elmar at biglang nawala ang ngiti nito. Nako,
Basang-basa pala ng pawis ang likod mo. Abay, sandali lang. Ikukuha kita ng malinis na damit. Nagtungo si Lola Piling sa kwarto nila at pagbalik nito ay may dala itong puting sando. Inabot nito yon kay Elmar. Agad naman na hinubad ni Elmar ang damit niya. Akmang isusuot na niya ang sando nang hawakan ni Lola Piling ang kamay niya. Bakit po, Lola? Sandali lang, Elmar. Ano yung nasa tibdib mo? Balat ba yan? Aba, ngayon ko lang yata nakita yan na. Dati wala ka namang ganyan. Napatingin na rin si Elmar sa dibdib niya at doon ay nakita niya ang isang balat na ang hugis ay parang kidlat. Hala, oo nga po, no. Hindi ko rin po alam, Lola, kung saan ko po nakuha to. Ang totoo, ngayon ko lang din po ito napansin eh. Hindi po kaya nakuha ko to nung tinamaan po ako ng kidlat? Napansin ni Elmar na natigilan si Lola Piling habang nakatingin sa kakaibang marka sa kanyang dibdib. Ngayon ay naaalala ko na. Ang markang yan sa dibdib mo. Nagkaroon din ng ganyang marka ang lolo paing mo matapos niyang tamaan ng kidlat nung binata pa siya. Matapos yon, ay nagkaroon siya ng kakaibang lakas at bilis at ginamit niya yon upang pamunuan ng pakikipaglaban sa mga aswang na sumasalakay noon dito sa baryo natin. Ibig niyo po bang sabihin ay dating manunugis ng aswang po si Lolo Paeng? Parang ganun na nga. Isang albularyo ang nagsabi sa kanya na hindi basta-basta kidlat ang tumama doon sa lolo mo, kundi isang mutya ng kidlat. Pumasok ang mutya na yon ng kidlat sa katawan ng lolo paing mo at hanggang sa namatay siya ay nasa katawan niya pa rin yon. Napahawak sa dibdib si Elmar hanggang isang bagay ang kanyang naalala. Lola, naalala ko po nung tinamaan po ako ng kidlat sa bahay ni Waldo, ay parang may bagay po na pumasok sa bibig ko at pumunta po sa dibdib ko. Hindi po kaya yun po ang mutya ng kidlat na sila sabi nyo? Siguro ay ang mutya ng kidlat ngayon na po. At yun ang dahilan kung bakit may kakayahan kang manggamot ngayon. Kung ganun po, ibig po bang sabihin ay makikipaglaban din po ako sa mga aswang? Bahagyang natawa si Lola Piling at ginulo nito ang buhok ni Elmar. Walang aswang dito sa baryo natin, kaya hindi mo kailangan sundahan ang yapak ng lolo paing mo. Sa gayon, ay manggamot ka lang. Basta kapag nagsimula na ang pasok mo sa eskwela, ay titigil ka na muna, hane. Dapat ay sa pag-aaral mo ikaw nakatutok. Importante na makatapos ka, Elmar. Dahil hindi natin alam kung habang buhay ang kakayahan mo na makapagpagaling ng mga may sakit. Sige na. Pagpalit ka na ng damit at ako naman ay magluluto na lang hapunan natin. Nang maiwan mag-isa si Elmar sa sala, ay napahawak siya sa dibdib at biglang lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Nagkaroon siya ng hinala na hindi lang panggagamot ang kakayahan na ibinigay sa kanya ng mutya ng kidlat na nasa loob ng kanyang katawan, kundi nagkaroon din siya ng kakayahan na makipaglaban sa mga aswang. Lingid kasi sa kaalaman ni Lola Piling ay patuloy na nararamdaman ni Elmar ang patuloy na paglakas ng kanyang katawan at tila may kung anong matinding enerhiya na nais kumawala sa kaibaturan ng kanyang pagkatao. Isang hapon, naglalaro ng holin si Elmar at Waldo sa harapan ng bahay ni na Elmar. Wala noon si Lola Piling dahil nagpunta ito sa palengke. Kapag walang nagpapagamot kay Elmar, ay sinasamantala niya ang pagkakataon para makapaglaro. Palagi kasing sinasabi ni Lola Piling na kahit isa na siyang batang albularyo, ay huwag niyang kalilimutan na maging bata. Sa gitna ng paglalaro ng magkaibigan, ay napansin nila ang isang lalaki na nakatayo sa labas ng bakod. Nakasuot ito ng sombrero na gawa sa buli. Patingin-tingin ito sa bahay ni na Elmar na parang merong hinahanap. Elmar! May magpapagamot yata sa'yo, oh. Oo nga no.
Sandali, lalapitan ko lang. Itinigil muna ni na Elmar ang paglalaro at nilapitan niya ang lalaki. Matangkad ito at malaki ang katawan. Sa tingin niya ay nasa 30 anyos na ito. Napansin niya ang benda sa paa ng lalaki. Sumunod kay Elmar si Waldo at tumayo ito sa tabi niya. Magandang hapon po. Ano pong kailangan nyo? May nakapagturo kasi sa akin na dito raw nakatira yung batang may kuryente sa kamay. Magpapagamot sana ako sa kanya. Ayos! Nasa tamang bahay po kayo. Siya po si Elmar. Siya po yung boy kuryente. Ang batang albularyo na tinamaan ng kidlat at namatay pero muling nabuhay. Huy, tumigil ka nga, Waldo. Nakakahiya. Huwag kang mahiya. Totoo lang naman ang mga sinabi ko Saka, proud na proud lang ako sa'yo, no? Biglang hinawakan ng lalaki ang isang kamay ni Elmar at napansin niya na naluluwa ito. Sa wakas, ay natagpuan din kita, Elmar. Parang awa mo na. Ikaw na lang ang pag-asa ko. Pagalingin mo ang aking paa. Mas maganda po kung sa loob po tayo ng bahay namin mag-usap. Hali po kayo. Sumunod po kayo sa akin. Inalalayan nina Elmar at Waldo ang lalaki sa paglalakad dahil hindi nito mailakad ng maayos ang paa nitong may benda. Pagpasok sa bahay ay pinaupo ito ni Elmar at muli niya itong kinausap. Nang tanungin niya kung anong problema ng paa ng lalaki, ay marahan itong inalis ang benda sa paa nito. Lumantad sa kanila ang isang napakalaking sugat sa paa ng lalaki na nagnanaknak. Naamoy nila ang masangsang na amoy ng sugat pero hindi nagpakita ng kaunting pandidiri si Elmar. Habang si Waldo naman ay hindi napigilan ang magtakip ng ilong. Grabe po pala ang sugat sa paa nyo, Manong. Kinulam kasi ako ng nanay na babaeng may gusto sa akin, Elmar. Nang sabihin ko sa kanya na wala akong gusto sa kanya, ay nagalit siya at pinakulam niya ako sa kanyang nanay. Kaya nang makarating sa akin ang pangalan mo, ay hindi na ako nagdalawang isip na puntahan ka. Kahit hirap akong maglakad. Ikaw na lang talaga ang pag-asa ko, Elmar. Matulungan mo sana ako. Gagawin ko po ang lahat para mapagaling po kayo. Labis ang awang naramdaman ni Elmar para sa lalaki, lalo na't sa kabila ng matikas nitong pangangatawan ay hindi ito nahihiyang umiyak. Para sa kanya, para umiyak ito ng ganun ay matindi ang sakit na pinagdadaanan nito. Malalim na huminga si Elmar. Ipinatong niya ang paa ng lalaki na may sugat sa maliit na lamesa na nasa gitna ng sala. Itinapat niya ang dalawa niyang kamay sa sugat ng lalaki at naramdaman niya ang paglabas ng kuryente sa mga kamay niya. Nang maramdaman ng lalaki ang kuryente ay medyo napaigtad pa ito pero agad din itong ibinalik sa ayos ang paa nito. Makalipas ang ilang segundo ay nakangiting tumingin si Elmar sa lalaki. Tapos na po ang panggagamot ko sa inyo. Maghintay lang po kayo ng ilang araw. At sigurado po ako na mapapansin niyo po na unti-unti na pong gagaling ang sugat niyo. Nakakamangha na wala ng kirot ng sugat ko. Tunay nga na napagaling mo ko. Maraming salamat sa iyo, Elmar. Maraming salamat talaga. Hinawakan ng lalaki ang kamay ni Elmar at matapos yun ay nag-abot ito sa kanya ng 3,000 piso. Nako, masyado naman pong malaki yan. Hindi, Elmar. Maliit na halaga lang ito kumpara sa panggagamot mo sa akin. Halos 1 taon kong tiniis ang sakit na ibinibigay ng sugat ko sa paa. At sa ilang segundo lang ay napawala mo ang sakit na yun. Sige na, para sa iyo yan. Tanggapin mo na. Pero masyado pong malaki yung 3,000 piso. Ano ka ba, Elmar? Tanggapin mo na. Kung hindi mo kukunin yan, sige ka, ako ang kukuha yan. Pinilit ng lalaki na ilagay sa kamay ni Elmar ang pera. Wala na siyang nagawa, kundi kunin yon at magpasalamat. Ako nga pala si Cardo. Pwede mo akong tawagin namang Cardo. Hayaan mo, at kapag tuluyan na magaling ang sugat ko, ay babalikan kita, Elmar. Maraming salamat ulit. Ibinalik na ni Mang Cardo ang benda sa paa nito
at hindi na kinailangan pang alalayan ni na Elmar ang lalaki sa paglalakad dahil nakalakad na ito ng maayos. Umalis na si Mang Cardo at nang wala na ito ay tinignan ni Elmar ang perang hawak niya. Ayos! Paldong-paldo ka ngayon, Elmar ah. Pero alam mo, iba ang pakiramdam ko kay Mang Cardo. Ha? Anong ibig mo sabihin? Basta, ewan. Ang bigat talaga ng loob ko sa kanya. Huwag ka kasing palausgan ng tao. Mukha naman siyang mabait eh. Anong magagawa ko? Sa'yo nang nararamdaman ko sa kanya eh. Ewan ko sa'yo. Tara na, maglaro na lang ulit tayo ng holen. Matapos yun, ay nauna nang lumabas si Waldo. Si Elmar naman ay nagtungo sa kwarto upang itabi sa kahon ng sapatos ang perang ibinigay sa kanya ni Mang Cardo. Lumabas na siya pagkatapos ay ipinagpatuloy nila ni Waldo ang kanilang paglalaro. Bago tuluyang kumagat ang dilim, ay dumating na si Lola Piling. Sinalubong ito ni Elmar upang kunin ang mga pinamili nito sa palengke. Dumiretso sila sa kusina upang ayusin ang mga binili ni Lola Piling. Doon ay ikinuwento ni Elmar sa lola niya ang tungkol kay Mang Cardo at ang perang ibinayad nito sa kanya. Ano ka mo? 3,000 piso? Aba, yan na yata ang pinakamalaking pera na tanggap mo mula sa mga nagpapagamot sa iyo, apo. Sayang at hindi ko siya nakilala. Para sana nakapagpasalamat man lang ako sa kanya ng personal. Kaya nga po, Lola eh. Ayaw ko nga po sanang tanggapin kasi masyadong malaki po. Pero mapilit po si Mang Cardo eh. Siguro ay tuwag-tuwa yun sa iyo kaya ganun kalaki ang ibinigay niya sa iyo. Pero mas masaya po ako kasi nakita ko po na masaya siya. Ang sabi po niya, kapag tuluyang gumaling daw po ang sugat niya, ay babalik po siya rito. Sana ay maging mabilis ang paggaling ng sugat niya. Masaya rin ako dahil marami kang taong nabibigyan ng pag-asa, apo. Hindi mo alam kung gaano kita ipinagmamalaki. Napangiti si Elmar sa sinabing yon ni Lola Piling. Labis din ang pasasalamat niya sa mutya ng kidlat na pinapaniwalaan niyang nasa loob ng kanyang katawan. Kung hindi kasi dahil sa mutya na yon, ay hindi siya magkakaroon ng kakayahan na manggamot at magpagaling ng mga may sakit. Hanggang isang araw ay may kumalat na kwento sa baryo ni na Elmar na may isang babaeng inatake ng aswang habang pauwi mula sa trabaho isang gabi. May mga naniwala pero meron ding gaya ni Lola Piling na hindi naniwala. Dumating ang araw na may natagpo ang bangkay ng isang magsasaka sa may gitna ng palayan. Halos wala na itong dugo at puno ng kalmot at kagat ang buong katawan nito. Mula noon ay bumalot na ang takot sa buong baryo. Ang mga batay hindi na pinapalabas sa gabi at ang bawat bahay ay hindi na nawalan ng asin at bawang bilang pangontra sa mga aswang. Lalong lumakas ang bulong-bulungan na may aswang sa baryo ni na Elmar. Ang dating payapang baryo ay unti-unting nabalutan ng pangamba at takot. Isang gabi sa hapunan ay hindi makakain ng maayos si Elmar. Simula kasi nang may natagpo ang bangkay ng magsasaka na tila inatake ng mabangis na hayop, ay hindi na yun nawala sa kanyang isipan. Elmar, apo, nakatulala ka na naman. Lalamig na yung sinigang mo. Ay, pasensya na po, Lola. Iniisip ko po kasi yung aswang na pumatay po dun sa magsasaka. Huwag kang mag-alala. Hanggat hindi tayo lumalabas sa gabi, ay ligtas tayo. Ang iniisip ko po kasi ay baka masundan pa po ang biktima ng aswang na yon. Baka po oras na para gamitin ko po ang iba pang kapangyarihan ng mutya ng kidlat. Ang sinasabi mo ba ay lalabanan mo ang aswang? Aba, hindi maaari, Elmar. Ayoko. Hindi ako papayag na ilagay mo sa panganib ang iyong buhay. Pero Lola, paano kung hindi lang po panggagamot ang dahilan kung bakit ipinagkaloob po sa akin ng mutya ng kidlat? Baka gaya po ni Lolo ay kailangan ko rin pong ipagtanggol ang baryo natin laban sa mga aswang. Kahit na, hindi pa rin ako papayag.
Napakabata mo pa para humarap sa isang aswang. Makontento ka na lang sa iyong panggagamot at hayaan mo na sa mga matatanda ang aswang na yon. Narinig ko na bumubuo na ng kilusan si Kapitan para magronda tuwing gabi. Hindi na pinilit pa ni Elmar ang gusto niya. Alam niya na hindi siya mananalo sa kanyang lola Piling. Ngunit sa loob niya ay naroon pa rin ang kagustuhan niyang ipagtanggol ang mga tao sa baryo nila. Yun nga lang, hindi niya alam kung paano niya yun gagawin kung tutol naman sa bagay na yon si Lola Piling. Isang umaga, habang abala si Elmar sa pagwawalis sa harapan ng kanilang bahay, ay hindi inaasahang bisita ang dumating. Napangiti siya nang makita niya si Mang Cardo na pumasok sa kanilang bakuran. Wala na ang benda sa paa nito at wala na rin ang sugat nito. Ang tanging naroon ay isang malaking peklat. May bitbit na isang plastik si Mang Cardo na hindi niya mawarian kung ano ang laman. Mang Cardo, kumusta na po kayo? Sobrang maayos na ako, Elmar. Napakagaling mo talagang albularyo. Dahil wala pang 1 linggo, ay magaling na kagad ang sugat ko. Tignan mo, at halos peklat na lamang ang natira. Kaya nga po, masaya po ako na nakapaglakad na po kayo ng maayos. Salamat talaga sa iyo, Elmar. Kung hindi mo ako ginamot, malamang ngayon naputulan na ako ng paa. Oo nga pala, may pasalubong ako sa iyo. Pwede bang pumasok tayo sa loob ng bahay nyo? Sige po, tara po sa loob. Pagdating ni na Elmar at Mang Cardo sa loob ng bahay, ay magkatabi silang naupo sa mahabang upuan. Ibinigay ni Mang Cardo sa kanya ang dala nitong plastik ng mga prutas ang laman. Labis na nagpasalamat si Elmar sa lalaki. Mang Cardo, naikwento ko pala po kayo kay Lola Piling ko at nagpapasalamat po siya sa perang ibinigay niyo po sa akin nung una. Sayang nga po at gusto ka po niyang makilala pero nasa kabilang baryo po siya ngayon. Birthday po kasi ng kaibigan niya. Ganun ba? Sa susunod siguro ay magkakakilala na rin kami. Sigurado ko na hindi ito ang huling beses na magpupunta ko rito. Oo nga pala, Elmar. May itatanong ako sa iyo at kung hindi ka komportableng sagutin, ay pwedeng hindi mo sagutin. Ano po yun, Mang Cardo? Bakit ang galing mo manggamot? May nagturo ba sa'yo? Umiling si Elmar at hindi siya nagdalawang isip na sabihin kay Mang Cardo ang totoo. Kalat naman sa buong baryo nila ang kwento sa likod ng kakayahan niyang manggamot. Doon ay ikinuwento ni Elmar kay Mang Cardo na tinamaan siya ng kidlat at ang muli niyang pagkabuhay. At yun nga po, simula po nang mabuhay ulit ako, ay nagkaroon na po ako ng kakayahan na manggamot. Ang sabi po sa akin ni Lola Piling ay nagkaroon po ako ng mutya ng kidlat, gaya po ng lolo ko. Itinaas ni Elmar ang damit niya upang ipakita kay Mang Cardo ang balat niya roon na hugis kidlat. Bigla rin po ako nagkaroon ng ganitong marka. Ang hula po namin ni Lola Piling ay parang palatandaan po ito na may mutya ng kidlat sa loob ng katawan ko. Kahanga-hanga kung ganon. Ngayon lang ako nakarinig ng ganyang kwento. Sana ay patuloy mong gamitin ang mutya na yan sa kabutihan at pagtulong. Nagulat si Elmar nang ilapat ni Mang Cardo ang palad nito sa dibdib niya. Bigla siyang kinabahan sa dahilan na hindi niya alam, ngunit hinayaan lang niya ang lalaki. Nag-aalangang ngumiti si Elmar. Hindi na rin nagtagal doon si Mang Cardo at nagpaalam na ito sa kanya. Sa mga sumunod na araw ay naging sunod-sunod na ang mga natatagpuang bangkay sa baryo ni na Elmar. Pare-parehong kalunos-lunos ang itsura ng mga bangkay. May ilan pa na wakwak ang dibdib at ang tiyan ay wala ng lamang loob. Isa iyong malaking patunay na may aswang na gumagala sa baryo tuwing gabi at nambibiktima ng mga tao. Muling sinubukan ni Elmar na kumbinsihin si Lola Piling na payagan siya nitong tumulong sa pagtugi sa aswang, pero mahigpit pa rin ang pagtutol ng kanyang lola. Ngunit lingid sa kaalaman ni Lola Piling, sa tuwing nakakatulog na ito sa gabi,
ay tahimik na nagtutungo si Elmar sa likod ng kanilang bahay. Bitbit niya ang isang itak na iniwan ng kanyang yumaong lolo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan ay nagsasanay siya kung paano makipaglaban, at sa bawat lihim na pagsasanay na kanyang ginagawa ay hindi niya maitatanggi ang lakas at enerhiya na ibinibigay ng mutya ng kidlat sa kanya. Pinaghusay niya rin ang pagpapalabas ng kuryente sa kanyang mga kamay bilang gamit sa pag-atake. Hindi siya makapaniwala na ang kuryenteng nakuha niya mula sa mutya ng kidlat ay hindi lang niya maaaring gamitin sa pagpapagaling ng sakit, kundi sa pakikipaglaban din. Isang hapon ay nagpunta si Waldo sa bahay ni Elmar. Sabi nito ay birthday niya at naghanda ang nanay niya. Inimbitahan si Elmar ni Waldo na magpunta sa bahay nito para kumain. Happy birthday, Waldo ah. Sorry, wala akong regalo sa'yo kasi hindi ko alam na ngayon pala ang birthday mo eh. Sus, ang tagal na natin magkaibigan tapos hindi mo pa alam ang birthday ko? Hus, palusot ka lang eh. Hehe, pero hindi, joke lang yun. Ayos lang kahit wala kang regalo. Ay oo nga pala si Lola Piling. Isama na rin natin para sa bahay na kayo maghapunan. Masama kasi ang pakiramdam ni Lola eh. Pero tatanungin ko siya kung kaya niyang sumama. Pinuntahan ni Elmar si Lola Piling sa kwarto. Nakahiga ang matanda at nakabalot sa kumot. Umupo siya sa gilid ng papag at hinawakan sa braso ang kanyang lola. Lola, iniimbitahan po tayo ni Waldo sa bahay nila. Birthday niya po kasi ngayon eh. Doon na raw po tayo maghapunan. Nako, Elmar. Masakit ang katawan ko. Hindi ko kayang maglakad na po. Ikaw na lang ang magpunta. Sige na. Basta bumalik ka kagad bago magdilim. At alam mo namang may gumagalang aswang. Sigurado po kayo, Lola? Oo, sige na. At baka mabinat pa ako kung pipilitin ko maglakad. Sabihin mo na lamang kay Mercy na ipagbalot niya ako. Kung merong lumpiang Shanghai, pakisabi damihan. Sige po, Lola. May sopas pa naman po sa kusina eh. Kapag nagutom po kayo, kumain po kayo ha. Matapos yun ay binalikan na ni Elmar si Waldo sa labas ng bahay. Oh, nasan si Lola Piling? Eh Waldo, hindi raw siya makakasama eh. Kasi masakit ang katawan niya. Sayang naman. Pero tara na, magpakabusog tayo sa bahay kasi maraming nilutong pagkain si Mama. Naglakad na ang magkaibigan at makalipas ang ilang minuto ay nakarating na sila sa bahay ni Waldo. Agad silang inaya ni Aling Mercy na kumain. Hindi nagsinungaling si Waldo nang sabihin nito na maraming niluto ang nanay niya. Meron dong spaghetti, pansit, cake, tinapay at ang paboritong lumpiang Shanghai ng kanyang Lola Piling. Sinabi ni Elmar kay Aling Mercy kung bakit hindi nakasama si Lola Piling at naintindihan naman ito. Si Aling Mercy na rin ang nagkusang magbalot ng pagkain na iuuwi mamaya ni Elmar sa kanyang lola. Maganang kumain si Elmar kasama sina Waldo at Aling Mercy. Matapos kumain ay ibinigay na ni Aling Mercy ang regalo nito kay Waldo. Napatalon si Waldo sa tuwa nang pagbukas nito ng regalo ay video game ang naroon. Inaya kagad siya ni Waldo na maglaro nun. Ikinabit naman ni Aling Mercy ang video game at naglaro na sina Elmar at Waldo. Hindi na namalayan ni Elmar ang oras at nang mapatingin siya sa labas ay madilim na. Waldo, gabi na pala. Baka nag-aalala na sa akin si Lola. Uuwi na muna ako. Bukas na lang ng umaga tayo maglaro. Bakit? Natatakot ka ba sa aswang? Ihatid ka naman namin ni nanay eh. Maglaro pa tayo. Saka alam ng lola mo na nandito ka sa bahay. Kaya hindi yun mag-aalala sa'yo. Dahil sa gusto ring maglaro pa ni Elmar, ay hindi na muna siya umuwi. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalaro ng video game, ay bigla siyang kinabahan. Isang kaba na noon lang niya naramdaman na para bang may masamang nangyayari. Waldo, uuwi na talaga ako. Mamaya na. Nag-aalala na talaga ako kay Lola eh. Ay nako, sige na nga.
Sandali, tatawagin ko lang si Mama para ihahatid ka namin. Tumayo na silang dalawa. Tinawag ni Waldo si Aling Mercy at inihatid na si Elmar ni na Aling Mercy at Waldo. Habang naglalakad pauwi, ay patuloy na kinakabahan si Elmar. Nang makarating sila sa bahay, ay nagtaka si Elmar nang makitang nakabukas ang pinto. Nagmamadali siyang pumasok at mas lalo siyang kinabahan nang makita niyang magulo ang mga gamit nila. Tumakbo si Elmar sa kwarto at nanlumo siya nang malamang wala roon ang kanyang lola Piling. Bumalik siya sa labas kung saan naroon sina Aling Mercy at Waldo. Ipinaalam niya sa mga ito na wala roon si Lola Piling. Tinulungan siya ng mga ito na hanapin sa paligid ng bahay si Lola Piling, pero bigo silang makita ito. Hindi na nagsayang ng oras sina Elmar. Sinamahan siya ni na Aling Mercy at Waldo sa bahay ng kanilang kapitan upang iulat ang pagkawala ni Lola Piling. Agad naman na kumilos ang kapitan at ang ilang tanod upang hanapin ang nawawalang lola. Habang naghihintay si Elmar sa bahay, ay sinamahan siya ni na Aling Mercy at Waldo. Hindi na sila nakatulog sa paghihintay na bumalik doon ang mga tanod at si kapitan. Nasaan na kaya si Lola? Sana naman okay lang siya. Huwag ka mag-isip ng kung ano-ano, Elmar. Baka naglakad-lakad lang si Lola. Imposible yun, Waldo eh. Hindi na lumalabas si Lola ng ganitong oras simula na magkaroon ng aswang dito sa baryo natin. Paano kung may aswang palang pumasok dito sa bahay habang wala ako? Hindi nagtagal ay dumating na sina kapitan at ang mga tanod. Hindi na napigilan pa ni Elmar ang umiyak nang sabihin ng kapitan na bigo ang mga ito na makita si Lola Piling. Ayon dito ay inikot na ng mga ito ang buong baryo at nagtanong-tanong na rin ng mga ito sa mga tao. Pero kahit isa sa mga yon ay walang nakakita kay Lola Piling. Bago umalis sina kapitan ay nangako ang mga ito kay Elmar na hindi sila titigil hanggat hindi nila nakikita ang Lola Piling niya. Hindi pa rin iniwanan ni na Aling Mercy at Waldo si Elmar. Nang huminto na sa pag-iyak si Elmar, ay labis ang pagsisising naramdaman niya. Kasalanan ko to eh. Kung uuwi lang sana kagad daw kanina, malamang hindi nawawala si Lola ngayon. Ano ka ba, Elmar? Huwag mong sisihin ang sarili mo. Kung ba'y dapat sisihin, ako yun. Kasi pinilit kita maglaro ng video game kahit gusto mo nang umuwi eh. Sumingit si Aling Mercy sa pag-uusap nila at anito ay wala silang kasalanan sa pagkawala ni Lola Piling dahil hindi nila ginustong mangyari yun. Pinangunahan ni Aling Mercy ang pagdarasal para sa kaligtasan ni Lola Piling. Habang nagdadasal ay muling napaiyak si Elmar dahil sa labis na pag-aalala sa kanyang lola. Kinabukasan ay ipinagpatuloy ni na kapitan at ng mga tanod ang paghahanap kay Lola Piling. Sa pagkakataong yun ay marami na rin sa mga taga-baryo ang voluntaryong sumama sa paghahanap. Sa bawat minutong lumilipas ay lalong pinanghihinaan na ng loob si Elmar. Ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib at ang labis na paninisi sa kanyang sarili. Pagsapit ng gabi ay bigo pa ring makita si Lola Piling. Kasama muli ni Elmar sa bahay nila sina Aling Mercy at Waldo. Sandaling nagpaalam ang dalawa dahil kailangan magluto ni Aling Mercy ng hapunan. Anito, pagkatapos nitong magluto ay dadalhan nito ng pagkain si Elmar. Pagkaalis ng dalawa ay nanlulumong na paupo si Elmar sa sala. Hindi nagtagal ay nagulat siya nang may biglang pumasok. Inakala niyang si Lola Piling yon, ngunit nagulat siya nang malaman na si Mang Cardo ang hindi inaasahang bisita. Napatayo si Elmar sa kanyang kinauupuan. Mang Cardo, ano pong ginagawa niyo rito? Nalaman ko nawawala ang lola mo, Elmar. Alam ko kung nasan siya. Sumama ka sa akin. Ha? Sandali lang po. Paano niyo po nalaman kung nasan si Lola? Saka na ako magpapaliwanag sa'yo. Ang importante ay mapuntahan na natin siya ngayon. Ayaw mo bang makita ang lola mo? Gusto ko po. Kaya lang eh. Tara na.
Puntahan na natin ang lola mo. Biglang hinawakan ni Mang Cardo ang braso ni Elmar. Mahigpit ang pagkakahawak nito. Mabilis na nag-isip si Elmar. Mataman niyang tinitigan si Mang Cardo at nakita niya sa mga mata nito na nagsasabi ito ng totoo. Sa maikling panahon na nakilala niya si Mang Cardo, ay alam niyang mabuti itong tao, kaya sa pagkakataon na yon ay ibinigay niya rito ang 100% ng kanyang tiwala. Sige po, sasama po ako sa inyo, pero may kukunin lang po ako. Nagtungo si Elmar sa kusina. Kinuha niya ang itak na nasa kaluban at isinabit niya yon sa kanyang bewang. Binalikan niya si Mang Cardo at napakunot ang noo nito nang makita ang dala niyang itak. Oh, bakit nagdala ka pa niyan? Hindi ko po alam eh, pero siguro mas mabuti na po ang sigurado. O sige, tara na. Hinahanap ka na ng lola mo. Walang pag-aatubiling sumama si Elmar kay Mang Cardo at nagtaka siya nang dinala siya nito sa gubat. Hindi na iwasang mapansin ni Elmar ang bigat ng katahimikan sa pagitan nila. Lalo pang tumindi ang kabog ng kanyang dibdib nang sabihin ni Mang Cardo na naroon ang kanyang lola. Makalipas ang halos kalahating oras ng paglalakad, ay biglang huminto si Mang Cardo sa paglalakad. Maging si Elmar ay napahinto na rin. Mang Cardo, nasan po si Lola Piling? Ang sabi niyo po nandito siya. Mula sa hindi kalayuan ay narinig ni Elmar ang pagsigaw ni Lola Piling. Elmar po! Nandito ako! Tulungan mo ako! Si Lola Piling! Nasan po siya, Mang Cardo? Nandito nga siya sa gubat, Elmar. At ikaw lang ang makakapagligtas sa kanya. Sa pagkakataon na yon, ay unti-unting humarap si Mang Cardo kay Elmar. Napaatras siya nang makita ang nakakatakot na ngiti nito. Ano pong ibig niyo sabihin? Ang totoo ay ako ang dumukot sa lola mo. Kailangan kong gawin yon para makuha ko sa iyo ang mutya ng kidlat na nasa loob ng iyong katawan. Hindi nakapagsalita si Elmar sa labis na pagtataka, habang nagpatuloy naman si Mang Cardo sa pagsasalita. Matagal ko nang nais makuha ang mutya ng kidlat. Una ay sa lolo mo, pero namatay na lang siya nang hindi ko yun nakukuha sa kanya. Kapag namatay ang may tanga ng mutya ng kidlat, ay kasabay nitong mamamatay ang kapangyarihan ng mutya. Matagal ako naghintay hanggang sa nabalitaan ko ang paggagamot mo. At nang makumpirma ko mismo na tangan mo nga ang mutyang hinahanap ko, ay nabuhay muli ang kagustuhan kong makuha ang mutya ng kidlat. Patuloy sa pagsiwalat ng katotohanan si Mang Cardo. Anito ay hindi ito totoong kinulam. Inamin nito na ito mismo ang sumugat sa sarili nitong mga paa upang magkaroon ito ng dahilan para magpagamot kay Elmar. Sinabi rin nito na kailangan nito ang mutya para mas maging malakas siya. Hindi ako interesado sa mga sinasabi mo na yan. Ang gusto ko ay sabihin mo kung nasan si Lola Piling. Huwag kang mag-alala, Elmar. Makikita mo rin siya. Yun ay kapag ibinigay mo sa akin ang mutya na kidlat. Tuturuan kita kung paano mo mailalabas yan sa katawan mo. Uutusan mo lang ang mutya. Ganun lang kadali. Hindi. Wala na akong tiwala sa iyo ngayon. Gusto kong makita mo na si Lola Piling bago ko isuko sa iyo ang mutya ko. Utu-utu ka. Pero sigurista kang bata ka. Halika, sumama ka sa akin. Muling naglakad si Mang Cardo. Agad naman na sumunod dito si Elmar. Napahawak siya sa puluhan ng itak at inisip niya na atakihin na ito. Ngunit napagtanto niya na sa kanya na yon gagawin kapag nalaman na niya kung nasaan si Lola Piling. Makalipas ang ilang minuto, ay narating na nila ang kinaroroonan ni Lola Piling. Napaiyak si Elmar nang makita niyang nakaupo ang lola niya habang nakasandal sa isang puno. Nakatali ang katawan nito sa puno at bakas sa mukha nito ang labis na panghihina. Lalapitan sana ni Elmar si Lola Piling,
ngunit mabilis na humarang si Mang Cardo. Hep, hep, hep. May usapan tayo, Elmar. Ibigay mo muna sa akin ang mutya na kidlat bago ko pakawala ng lola mo. Matiim na tinignan ni Elmar si Mang Cardo. Napagtanto niya na hindi lahat ng maganda ang ipinapakita sa kanya ay maganda rin ang intensyon. Utusan mo na ang mutya na lumabas sa katawan mo, Elmar. Bilisan mo, dahil naiinip na ako. Elmar, wag mong ibibigay sa kanya ang mutya, apo. Si Cardo, siya ay isang aswang. Nanlaki ang mga mata ni Elmar sa kanyang narinig. Mabilis na hinugot ni Elmar ang itak mula sa kaluban. Akmang tatagain niya si Mang Cardo, ngunit mabilis nitong hinawakan ang kamay niya at mariin niyong pinisil. Impit na napasigaw si Elmar dahil sa sakit. Ibigay mo na ang mutya sa akin, Elmar. Sa tingin mo ba, ay ibibigay ko pa sa itong mutya matapos ko malaman kung ano ka talaga? Tumalim ang mata ni Mang Cardo at mabilis na nagbago ang anyo nito. Naging mabalasik ang mukha ng lalaki at tinubuan ito ng itim at makapal na balahibo sa buong katawan. Nagkaroon ito ng matutulis na ngipin at naramdaman niya ang matutulis din itong mga kuko sa kanyang kamay. Nang hilakbot si Elmar, nang sa mismong harapan niya, ay naging aswang si Mang Cardo. Hindi hinayaan ni Elmar na pangunahan siya ng takot. Sa isip niya, ay binulungan niya ang mutya ng kidlat na tulungan siya nito. At sa isang iglap, ay may naramdaman siyang namumuong enerhiya sa kanyang dibdib. Isang napakalakas na kuryente ang kumawala sa katawan ni Elmar at sumambulat yon kay Mang Cardo. Tumalsik ang aswang palayo sa kanya at tumilapon ito sa madilim na bahagi ng kagubatan. Agad na nilapitan ni Elmar ang lola niya. Gamit ang itak, ay pinutol niya ang lubid na nakatali dito. Elmar, apo! Sa likod mo! Paglingon ni Elmar, ay hinawakan siya ng aswang sa magkabilaan niyang balikat. Itinapon siya nito palayo sa lola niya. Tumama ang likod niya sa puno bago siya bumagsak sa malamig na lupa. Naglakad palapit ang aswang kay Elmar habang may nakapaskil na malaking ngiti sa labi nito. Hindi na sana tayo aabot sa ganito kung ibinigay mo na sa akin ang hinihingi ko. Gusto mo pa talagang masaktan, ha? Hindi ako papayag na makuha mo sa akin ang mutya. Poprotektahan ko to. Gaya ng pagprotekta dito ni Lolo Paeng ko na nabubuhay pa siya. Kung ganon, ay kukunin ko na lang sa iyo yan, sa paraang alam ko. Sa isang kisap mata, ay sumugod ang aswang kay Elmar. Bakas sa mukha nito ang labis na kagustuang makuha sa kanya ang mutya. Mabilis na tumayo si Elmar at mahigpit niyang hinawakan ang kanyang itak. Umamba ito ng isang mabilis na kalmot, pero umurong si Elmar at mabilis niya itong sinaksak sa tagiliran. Sumirit ang maitim na dugo ng aswang at napaatras ito. Ngunit imbis na manghina ang aswang, ay tila mas lalo itong nagngalit. Sa sunod na pag-atake, ay nagsalubong ang matutulis na kuko ng aswang at ang talim ng itak ni Elmar. Kumaskas ang itak sa matitigas na kuko ng aswang at kasunod nun ay muling sumiklab ang matinding sagupaan. Tumama ang talim ng itak sa balikat ng aswang, ngunit hindi na nagawang iwasan ni Elmar nang bumaon ang mga kuko ng aswang sa kanyang tiyan. Napasigaw siya sa labis na sakit at napaluhod. Sa isang iglap, sumunggab ang aswang at itinulak siya pabagsak sa lupa. Ramdam na ramdam ni Elmar ang bigat ng nilalang na nasa ibabaw niya. Habang nakalapat ang likod niya sa lupa, ay nakita niya ang nangingintab na mga pangil nito. Alam kong magiging masakit ang pagkuha ko ng mutya ng kidlat sa'yo. Pero dahil ayaw mo itong ibigay, ay ako na mismo ang kukuha nito sa loob ng dibdib mo. Unti-unting bumaon ang kuko ng aswang sa dibdib ni Elmar. Ngunit bago pa ito tuluyang magtagumpay sa pagwakwak sa dibdib niya, ay biglang dumating si Waldo
na may dalang malaking bato. Malakas na inihampas ni Waldo ang bato sa likod ng ulo ng aswang. Nahihilong tumayo ang aswang at nang makita nito si Waldo, ay galit na galit itong umangil. Sa lahat ng ayaw ko, ay may batang pakialamero. Humanda ka. Ikaw na muna ang papatay ko, Kutong Lupa. Sorry, Mamang Aswang. Napalakas yata ang hampas ko sa ulo mo. Huwag ka na magalit. Please. Takbo na, Waldo! Takbo na! Pagkasabi nun ni Elmar, ay mabilis na tumakbo si Waldo palayo sa aswang. Agad na hinabol ng aswang ang kaibigan ni Elmar. Bumalik ka rito, Kutong Lupa ka. Kakainin ko ang puso mo at isusunod ko ang utak mo. Sa kabila ng kirot sa kanyang tiyan at mga galos sa katawan, ay pinilit ni Elmar na tumayo. Ginamit niya ang kapangyarihan ng mutya ng kidlat. Mabilis siyang tumakbo at sa isang iglap lang ay nagawa na niyang harangan ng aswang habang nasa likuran niya ang takot na si Waldo. Nasa akin ang bagay na gusto mo, kaya ako ang harapin mo. Wala kang laban sa akin. Mahina ka na. Kahit nga yata ang mutya mo, ay hindi ka na kayang bigyan pa ng lakas. Tumiim ang bagang ni Elmar. Walang ibang nasa isip niya ng mga sandaling yon, kundi ang wakasan na ng tuluyan ang buhay ng aswang. Binitiwan niya ang itak at mariin niyang ikinuyom ang isa niyang kamay. Malakas siyang sumigaw bago tumakbo palapit sa aswang. Nang ilang di pa na lamang ang layo niya rito, ay saka siya tumalon ng mataas. Sumakay siya sa balikat ng aswang paharap dito. Buong puwersang sinuntok ni Elmar ang bibig ng aswang at pumasok ang buo niyang kamao sa loob ng bunganga nito. Tiniis niya ang sakit ng pagtusok ng matutulis na pangil nito sa kanyang braso. Inipon ni Elmar ang buong kapangyarihan ng mutya ng kidlat sa kanyang kamao at mula roon ay kumawala ang isang napakalakas na kuryente na maihahalin tulad sa isang kidlat. Mabilis siyang kumalat sa ulo ng aswang at nagsimula itong mangisay habang namumuti ang mga mata, hanggang sa tuluyang sumabog ang ulo ng aswang. Kasabay ng pagbagsak ng katawan nito ay siya ring paglapat ng mga paa ni Elmar sa lupa. Sa kanyang harapan ay naroon ang nagkalat na durug-durug na utak ni Mang Cardo at ang katawan nitong wala ng ulo. Halos magkasabay na lumapit sina Waldo at Lola Piling kay Elmar at mahigpit siyang niyakap ng kanyang lola. Salamat, Apo. Salamat sa pagliligtas mo sa akin. Sorry po, kung hindi ko po kayo naprotekta nung dinukot po kayo ni Mang Cardo. Huwag mo nang isipin yon. Ang importante ay ligtas tayong lahat at kailangan mong madala sa ospital dahil sa mga sugat mo. Hindi ba kayo magpapasalamat sa akin? Kung hindi ako dumating, malamang kwento ka na lamang ngayon, Elmar. Nakangiting tinignan ni Elmar ang kaibigang si Waldo. Oo na. Salamat din sa'yo. Pero paano mo pala nalaman na nandito kami? Bumalik kasi ako sa bahay nyo tapos sakto na nakita ko nakasama mo si Mang Cardo. Ayun, sinundan ko kayo. Kaya lang nawala kayo sa paningin ko eh. Kaya hinanap ko kayo. Buti na lang at sakto ang dating ko. Nako. Pero grabe pala ang kapangyarihan mo, Elmar, no? Hindi ka lang magaling manggamot. Magaling ka rin sa pakikipagbakbakan. Idol na talaga kita. Hay nako. Tama na gaya na tumalis na tayo sa gubat na ito. Matapos yun, ay tahimik nang naglakad sina Elmar, Waldo at Lola Piling paalis sa lugar kung saan hinarap ng aswang ang kamatayan nito. Hindi na nila nilingon pa ang dugoan labi ng aswang na minsang nagdala ng takot sa kanilang baryo. Sa bawat takbang ni Elmar ay nararamdaman niya ang bagyang pag-init ng mutya sa kanyang dibdib. Tahimik siyang nagpasalamat sa kapangyarihang ipinagkaloob nito sa kanya. Sa tulong ng mga tao sa baryo ay agad na nadala sa ospital si Elmar. Hindi ganun kalalim ang mga sugat na natamo niya,
Kaya matapos na gamutin ng doktor ang mga yon, ay agad din siyang nakauwi sa kanilang bahay para doon na magpagaling. Mabilis na kumalat sa baryo nila ang pagpatay ni Elmar sa aswang. Mas lalong humanga ang mga tao sa kanya at itinuring pa siyang batang bayani. At bilang pagkilala sa kabayanihan ni Elmar, ay isang programa ang isinagawa sa plaza at doon ay pinarangalan siya sa pamumuno ng kanilang kapitan. Hindi alam ni Elmar kung mahihiya ba siya o kung ano dahil hindi siya sanay sa ganung uri ng atensyon. Ngunit sa kabila nito ay labis ang nararamdaman niyang galak dahil doon. Kitang-kita rin sa mukha ng kanyang lola at sa mag-inang Waldo at Aling Mercy ang labis na galak at paghanga sa pagkilala na yon kay Elmar. Isang umaga ay nagtungo sina Lola Piling at Elmar sa sementeryo. Dinalaw nila ang puntod ng lolo ni Elmar at ng kanyang ina na magkatabi lang. Sigurado ko na kung nasaan ba ng lolo at nanay mo, ay sobra ka nilang ipinagmamalaki, apo. Biruin mo, sa edad mo na yan, ay ang dami mo nang nagawa para sa baryo natin. Lola Piling, nagkataon lang po na may kakayahan akong tumulong kasi nasa akin po ang mutya ng kidlat. Sadyang may likas na tapang ka talaga, apo. At patawarin mo rin ako kung pinigilan kitang harapin ang aswang. Natakot labang ako na masaktan ka. Naiintindihan ko naman po kayo, Lola eh. Maraming salamat din po sa paggabay niyo po sa akin. Malaki po ang parte niyo sa kung ano po ako ngayon. Sa loob ng puso ni Elmar ay isang pangako ang kanyang binitiwan. Simula sa araw na yon, hindi na lamang niya gagamitin ang mutya ng kidlat sa pagpapagaling ng mga may sakit, kundi gagamitin na rin niya yon maging sa pakikipaglaban sa lahat ng nilalang na magtatangkang sirain ang kapayapaang tinatamasa ng kanilang baryo. Alam niyang marami pang panganib ang darating. Ngunit naniniwala siya na habang nasa kanya ang mutya ng kidlat at may pananalig siya sa Diyos, ay mananatiling buo ang loob niyang protektahan ang kanilang baryo at ang mga mahal niya sa buhay.